Nagsisimula ang pelikula sa bida na si Nick na sugatan sa pagmamaneho sa hindi kilalang destinasyon. Nahihirapan siyang huminga at puno ng dugo. May dumaan na sasakyan ng pulis na sumenyas para huminto siya. Ibinangga ni Nick ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada, at nawalan ng malay. Ang opisyal ay tumingin sa kanya, at napansin ang isang tama ng baril sa kanyang balikat. Ang eksena ay lumipat sa ilang linggo na ang nakalipas nang si Nick ay nasa ospital kasama ang kanyang anak na may sakit. Nawawalan na siya ng pag-asa na mabuhay, at hiniling sa kanyang ama na umalis. Si Nick na lang ang nag-alaga sa kanya, dahil ang kanyang ina ay namatay dahil sa isang sakit. Humihingi ng paumanhin si Nick na naging ganito ang mga bagay sa kanyang ina, ngunit nangakong ipaglalaban siya hanggang sa wakas. Nalungkot, lumabas siya ng silid, at binigay sa kanya ng nurse ang bayarin para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Ang kanyang mahirap na sitwasyon sa pananalapi ay hindi nagpapahintulot sa kanya na bayaran ang lahat ngayon, ngunit ipinangako niyang gagawin ito sa lalong madaling panahon. Nagtatrabaho siya bilang Uber driver, ngunit hindi ito sapat para mabayaran ang kanyang mga utang, kaya kailangan niyang maghanap ng ibang solusyon. Nang maglaon, binisita niya ang isang kaibigan, si Veronica, na nagpapatakbo ng gym. Pumunta sila sa kanyang opisina, kung saan pinag-uusapan nila ang isang pagnanakaw. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaang koponan, at nangako itong tutulungan siya. Habang naghahanda siyang umalis, inilabas niya ang isang relo na ibinigay nito sa kanya maraming taon na ang nakararaan. Siya ay natutokso na kunin ito, dahil maaari niyang ibenta ito para sa isang mataas na halaga, ngunit nagpa siya na iwanan ito, sinabi na ito ay isang regalo. Di nagtagal, isang lalaking nagngangalang Jack ang pumasok sa opisina ni Veronica para bisitahin siya. Tila, may utang siya sa kanya ng $100,000, ngunit maliwanag na hindi niya mababayaran ang kanyang mga utang. Kaya't iminungkahi niya na sumali siya sa pagnanakaw, at maghanap ng pagnakawan na higit sa $100,000. Noong araw na iyon, pinag-isipan ni Nick ang pagnanakaw habang tumawag ang isang kaibigan para itanong kung nasaan ang kanyang pera. Si Nick ay may utang na hanggang leeg, at sa ngayon, ang pagnanakaw ay ang kanyang huling pag-asa. Mamaya sa gabi, ipinakita niya ang plano sa natitirang bahagi ng koponan. Sinabi ni Nick na ang manager ng bangko ay a-absent ng 20 minuto, kaya iyon ang oras na kailangan nilang pagnakawan ang bangko. Pagkatapos ay sinabi niya na si Ryan, ang assistant manager ay tutulong sa kanila na buksan ang mga safe, ngunit kailangan nilang magpanggap na binugbog siya, para mukhang hindi siya kasama sa pagnanakaw. Itinuro ni Nick na ang safe na number 23 ay para lamang kay Jack, at ang natitirang bahagi ng koponan ay maaaring pagnakawan ang iba pa. Binalaan niya ang mga ito na huwag patayin ang sinuman para hindi maalerto ang mga pulis. Si Jerry at ang kanyang dalawang kaibigan ay nagtanong at nagdududa tungkol sa pagnanakaw, dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang makukuha sa pagnanakaw. Tinanong ni Veronica kung mapagkakatiwalaan nila ang kanilang hacker, na si Xander, at sinabi ni Nick na tinulungan siya ng kanyang ama sa bilangguan, at nangako siyang tutulungan din ang anak nito. Sa araw ng pagnanakaw, ang lahat ay sabik na naghihintay sa paglabas ng tagapamahala ng bangko. Sa sandaling i-disable ni Xander ang mga security camera, ang koponan ay kumilos. Habang si Jack at ang iba ay pumunta para kumuha ng mga susi para sa mga safe, sinira ni Nick ang mga recording ng security camera. Ang koponan ay nagsimulang punan ang mga bag ng pera at alahas. Nang makitang papunta na sa bangko ang mga pulis, mayroon pa silang 4 na minutong natitira. Sa puntong ito, naghahanda ang koponan na umalis, ngunit ang isang magnanakaw na nakasuot ng puting maskara, si Jerry, ay nananatili. Hinawakan niya ang assistant manager, na sangkot sa pagnanakaw, at dinala siya sa isang opisina, kung saan binaril niya ito sa ulo. Pagkatapos, nakatakas siya bago dumating ang mga pulis, at sumakay sa van. Umalis ang team, at tumayo ang mga tao sa loob ng bangko. Ang mga espesyal na puwersa ay pumasok sa bangko at walang nakita na kainahinala, sa paniniwalang ito ay isang maling alarma. Sa van, masayang nagbubunyi ang lahat matapos matagumpay na pagnakawan ang bangko. Pagkatapos ay binuksan ni Nick ang briefcase 23, at iniabot kay Jack ang isang panlabas na hard drive kung saan mayroong $500,000. Ibinigay ni Jack sa lahat ang $10,000, at nangangako na sa loob ng ilang araw ay makukuha ng lahat ang kanilang bahagi. Nang maglaon, dumating sila sa isang desyerto na lugar kung saan ang lahat ay nagpapalit ng damit, at nagmaneho palayo sa kanilang mga sasakyan.
ngunit nang suriin ni Nick ang kanyang kotse, napagtanto niyang nasira ang gulong nito, at sa sandaling iyon, binaril siya ni Jerry sa balikat. Nakatakas si Nick, at kinuha ni Jerry ang kanyang briefcase at umalis kasama ang dalawang kaibigan. Kinaumagahan, nagising si Nick para sumakay sa kanyang sasakyan, at napalitan ang eksena sa sandaling nawalan siya ng malay. Nagising siya sa ospital, at sinabi sa mga opisyal na may bumaril sa kanya habang sinusuri niya ang kanyang sasakyan, ngunit hindi niya binanggit ang pagnanakaw. Bumalik kina Jack at Veronica, nag-e-enjoy sila sa kanilang buhay sa isang magandang mansyon. Nakatanggap si Jack ng tawag sa telepono mula kay Jerry, at nalaman namin na matagal nang pinaplano ng dalawa na patayin si Nick. Ngunit hindi pa nila alam na nakaligtas siya. Nangako si Jack kay Jerry ng $50,000 para sa pagpatay kay Nick, ngunit sinabi niyang hindi iyon sapat. Gusto rin ni Jerry na matanggap ang bahagi ni Nick sa mga nalikom. Ang katotohanan ay si Jerry ang may alam sa hard disk, kaya kailangan pa rin siya ni Jack. Habang nasa ospital, kumuha si Nick ng malinis na damit at sinubukang tumakas. Ang isa sa mga magnanakaw, si Willis, ay pumasok sa ospital, at hiniling na makita ang anak ni Nick, ngunit dahil hindi siya kamag-anak, hindi siya pinapayagang makita ito. Hindi nagtagal, binisita ni Nick ang kanyang anak, at nakita ang mga bulaklak na iniwan ni Willis para sa kanya. Hinalikan siya ni Nick at nangakong babalik siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay umalis siya sa ospital, at dumating si Xander para sunduin siya sa kanyang sasakyan. Tila, siya lamang ang tapat na tao mula pa noong una, at determinado siyang tulungan siyang maibalik ang kanyang bahagi sa pagnanakaw. Hiniling sa kanya ni Nick na ihatid siya sa isang lugar, at pagkatapos ay bumalik upang bantayan ang kanyang anak na babae. Natuklasan ng mga investigador na pinalitan ni Xander ang mga recording ng security camera ng mga peking recording. Gayunpaman, nakikita nila ang bahagi ng plaka, at sinubukang kilalanin ang van. Samantala, nahanap ni Nick ang lokasyon ng isa sa mga magnanakaw, na si Willis, at pumasok sa kanyang sasakyan. Nang makapasok si Willis, inatake siya ni Nick gamit ang isang stun gun. Tinanong siya ni Nick kung nasaan ang kanyang bahagi sa pagnanakaw, ngunit alam lamang ni Willis na sina Jack at Veronica ay nag-e-enjoy sa kanilang buhay sa isang lugar. Pagkatapos ay ipinakain ni Nick ang regalo na dinala ni Willis sa kanyang anak, at sinabihan siyang lumayo sa kanya. Hindi sinasadyang napatay siya ni Nick, at pagkatapos ay umalis kaagad. Nang gabing iyon, binisita niya ang isang matandang kaibigan, si Bern, isang doktor na tumutulong sa kanya na gamutin ang kanyang braso. Si Bern ay isang magaling na doktor, ngunit sa kasamaang palad, siya ay nawalan ng lisensya at hindi na makapagtrabaho. Pansamantala, nag-imbestiga ang mga investigador, at natagpuan ang itim na sasakyan ng mga magnanakaw. Ninakawan ang sasakyan, ngunit wala silang nakitang fingerprint sa loob. Bilang karagdagan, ang may-ari ng briefcase number 23 ay nagdemanda sa bangko, dahil ang item ay nawala. Bumisita si Nick sa isang law firm, at ibinunyag na mayroon siyang impormasyon tungkol sa ninakaw na portfolio ng isa sa kanilang mga kliyente. Nakipagpulong siya sa abogadong nagngangalang Cameron, na sa una ay tumangging ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang kliyente, ngunit pagkatapos ay binigyan siya ng numerong matatawagan, at pinayuhan siyang mag-ingat. Sa proseso, dumating ang mga investigador sa gusali ng law firm, at nagtago si Nick. Ang mga investigador ay nakipag-usap kay Cameron, at natuklasan na ang mga magnanakaw ay nagnakaw ng $2 milyong na cryptocurrency. Tumawag si Nick sa numerong ibinigay ni Cameron, at itinuro siya sa isang tindahan ng mga ilaw. Di nagtagal, nalaman ng mga investigador na nakatakas siya mula sa ospital, at napagtanto na may mali, dahil hindi ito gagawin ng isang normal na tao. Hiniling ni Nick na makipag-usap sa may-ari ng briefcase na si Valenti, ngunit pinipigilan siya ng kanyang mga tauhan na gawin iyon. Sinasabi niyang alam niya kung sino ang nagnakaw ng kanyang briefcase, at sa sandaling iyon, pumasok si Valenti sa tindahan. Ipinahayag ni Nick na isa siya sa mga magnanakaw, at nangakong ibabalik sa kanya ang briefcase. Sa ganitong paraan, matatanggap ni Valenti pareho, ang pera ng insurance at ang portfolio. Humiling si Nick bilang kapalit para sa kanyang bahagi sa pagnanakaw, iyon ay $500,000 upang bayaran ang operasyon ng kanyang anak na babae. Tinanggap ni Valenti at hinayaan siya. Samantala, patuloy na ginagawa ng mga investigador ang kaso, at nangangalap ng impormasyon sa lahat ng mga pagnanakaw sa nakalipas na 6 na buwan sa estado ng Nevada. Bumalik kay Jack, na nalaman ang pagkamatay ni Willis mula sa kanyang kaibigan.
Sinabihan siya ni Jack na nakawin ang briefcase mula kay Jerry at itago, dahil siya ang magiging pangunahing sospek. Hindi pinaghihinalaan ni Jack at Veronica si Nick sa pag-aakalang pinatay si Willis ng sarili niyang mga kaibigan, kaya kinampihan nila siya. Si Nick ay nasa kotse kasama ang driver ni Valenti, at tinawagan si Xander para tanungin kung kumusta ang kanyang anak. Pagkatapos ay binibisita niya ito sa ospital, kung saan dumating din si Veronica. Ang kanyang anak na babae ay kinuha para sa ilang mga pagsubok. Sumusumpa si Veronica na hindi niya alam na gusto siyang patayin ni Jack. Kapag tinanong siya ni Nick kung nasaan ang portfolio, isinulat niya ang address at umalis. Nalaman ng mga investigador ang pagkamatay ni Willis, at sa pamamagitan niya, nakilala rin nila si Jerry. Bilang karagdagan, natuklasan nila na mayroon siyang kasintahan na nagngangalang Monique, at nagpa siya na bisitahin siya. Samantala, dumating si Nick sa address na binigay ni Veronica, na talagang bahay ni Jerry. Pumasok sila sa likod ng pinto, ngunit natagpuan ang ina ni Jerry sa loob. Hinahanap ni Nick at ng lalaki ang portfolio, ngunit sa isang punto, dumating ang kaibigan ni Jerry, at nang makita niya si Nick, nagsimula siyang tumakas. Hindi nagtagal, nahuli siya, at sinimulan siyang bugbugin ni Nick. Sinabi sa kanya ni Nick na kailangan nilang dalhin siya sa isang lugar para magtanong sa kanya. Samantala, binisita ng mga investigador si Monique at natuklasan na nandito si Jerry ilang araw na ang nakakaraan. Bilang karagdagan, inihayag niya na ang kaibigan ni Jerry ay minsan natutulog sa bahay ng kanyang ina. Bumalik kay Nick, itinali niya ang magnanakaw sa isang upuan at sinimulan siyang pahirapan. Alam ni Nick na kailangan niyang makipagkita kay Jack para ibigay sa kanya ang portfolio, at tinanong siya para sa address. Sa una, ang magnanakaw ay tumangging makipag-usap, ngunit pagkatapos ay sinimulan ng bodyguard ang kanyang trabaho. Gayunpaman, patuloy na sinasabi ng magnanakaw na hindi niya alam. Kaya nagpa siya ang bodyguard na maging mas malala ang sitwasyon, na ginagamitan ng kuryente. Sumigaw ang magnanakaw, at sa wakas ay ibinunyag niya kung saan niya makikita si Jack bukas ng gabi. Umuwi si Veronica at galit na galit kay Jack, dahil sinubukan niyang patayin si Nick. Sa katunayan, hindi siya kasali sa pagtataksil kay Nick. Sinimulan siyang bugbugin ni Jack, dahil nagseselos siya kay Nick, at nangako na papatayin niya ito sa lalong madaling panahon. Samantala, pinasok ng mga investigador ang bahay ni Jerry, at nang makita nila siya, sinimulan nila siyang barilin. Tumakas si Jerry, at ang mga pulis ay tumatawag ng mga reinforcement. Si Jack ay kumukuha ng isang bag ng pera nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Jerry, na naghihintay sa kanya kasama ang portfolio. Maya-maya, may dumating na itim na kotse, binuhat si Jerry, at umalis. Iniimbestigahan ng pulisya ang bahay ni Jerry, at natuklasan ang ilang numero ng telepono at iba pang mga pahiwatig. Dumating si Jerry sa meeting point na may hawak na portfolio, at nakita niya si Jack na sakay sa kotse. Naglabas siya ng baril at dahan-dahan na lumapit. At hinanap ng pulis ang telepono ni Jerry, at nagmaneho papunta sa meeting point. Pumasok sina Jack at Veronica sa gusali kung saan siya naroroon upang makipagkita kay Jerry, at nakita nila ang bangkay ng kanyang kaibigan. Naniniwala si Jerry na si Jack ang pumatay sa kanya, at nagkaroon ng putukan. Itinaas ni Jerry ang kanyang baril, at dahan-dahan na lumapit, ngunit binaril siya ni Jack, na ikinamatay niya. Pagkatapos ay lumitaw din si Nick, at binaril si Jack sa tiyan. Sa galit, binaril ni Jack si Veronica, at mabilis siyang binaril muli ni Nick. Sa wakas, dumating ang bodyguard ni Valenti, at kinuha ang portfolio. Binigyan niya si Nick ng isang bag na may laman na $500,000 at umalis. Niyakap ni Nick si Veronica at umalis kasama si Xander, bago dumating ang mga pulis. Natanggap ni Valenti ang $2 milyong mula sa insurance company, at ibinebenta ang mga cryptocurrencies sa isang kliyente. Sa wakas, nakita namin si Nick at ang kanyang anak na babae na masayang nagbabakasyon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.